Sa makulay ngunit maingay na palengke ng San Leonardo, makikita ang kariton ni Elsa, isang 24 years old na tindera ng prutas. Ang kanyang kariton, bagamat kupas na at may kalansing ang mga gulong, ay puno ng iba't ibang prutas na maingat niyang inayos. Si Elsa, kasama ang kanyang kapatid na si Nilo, ay maagang nagtungo sa palengke upang magsimula sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Ate, tingin mo ba mabili ang mga mangga ngayon? Tanong ni Nilo, habang inaayos ang mga hinog na mangga sa pinakamataas na bahagi ng kariton. Sana Nilo. Pero tingnan mo, mas bago at mas maganda ang kariton nila Aling Nena. Nakakalungkot lang na hindi natin mabago ang ating kariton sa ngayon, sagot ni Elsa. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalala. Habang inaayos ni Elsa ang mga ubas na hindi nagaanong sariwa, narinig niya ang tawanan mula sa katabing pwesto. Elsa, baka gusto mong ipamigay na lang yang mga prutas mo, parang wala nang bibili niyan, biro ng isang kapwa tindera. Pilit na ngumiti si Elsa, ngunit ramdam niya ang bigat sa kanyang dibdib. Salamat sa suhestyon Aling Nena, pero tingin ko may magkakagusto pa rin dito, mahina hong sagot niya, bagamat may kirot sa kanyang puso dahil alam niyang may katotohanan ang biro nito. Sinabi ni Elsa sa kanyang sarili, kailangan ko lang talaga ng isang magandang araw, isang araw na magbabago sa lahat. Napatingin siya sa langit na tila ba naghahanap ng sagot, habang pinipilit ni Elsa na itago ang kanyang pag-aalala sa bawat ngiti sa kanyang mga suki, isang hindi inaasahang bisita ang lumitaw sa kanyang tabi. Isang maliit na nilalang, may suot na makulay na damit at may kakaibang aura, ang biglang nagsalita sa kanya. Magandang umaga Elsa, mukhang may mabigat kang iniisip, wika ng nilalang na may malamig na tinig. Napatalon si Elsa sa gulat, hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Bumaba ang kanyang tingin sa maliit na duwende, na ngayon ay nakangiti sa kanya. Ikaw, sino ka? At paano mo alam ang pangalan ko? Pagtatakang tanong ni Elsa, ang kanyang matay lumaki sa pagkabigla. Ang duwende, na nakilala bilang si Luntian, ay yumuko ng bahagya bilang pagpapakilala. Ako si Luntian, tagapangalaga ng mga lihim ng kagubatan malapit dito. Matagal na kitang pinagmamasdan Elsa. Napansin kong kailangan mo ng tulong, at naisip kong marahil ay maaari akong mag-alok ng aking tulong. Ang kuryosidad at takot ay magkahalong yamakap kay Elsa. Hindi siya makapaniwala na isang duwende ang kausap niya, bagay na sa mga kwento at alamat lamang niya naririnig. Tulong. Anong uri ng tulong ang maibibigay mo? At bakit mo nais akong tulungan? Tanong ni Elsa. Ang kanyang boses ay halo ng pag-aalinlangan at interes. Si Luntian, na ngayon ay tumalon sa gilid ng kariton upang mas malapitang makaharap si Elsa, ay ngumiti ng makahulugan. May alam akong lugar, isang lihim na bahagi ng kagubatan kung saan ang mga puno ay hitik sa pinakamasasarap na prutas na hindi pa nakikita ng karamihan dito. Kung handa kang sumama sa akin, ipapakita ko sa iyo ang daan patungo doon. Ang pagkakataong ito, kahit pagaano kakaiba, ay tila isang sinag ng pag-asa para kay Elsa, na matagal nang naghahanap ng paraan upang mapabuti ang kanyang kalagayan. Sa gitna ng kanyang pagtataka at bahagyang pag-aalinlangan, nagsimula siyang mag-isip kung ito na nga ba ang sagot sa kanyang mga panalangin. Sa harap ng tila hindi makatutuhanang alok ni Luntian, pinagmasdan ni Elsa ang mukha ng duwende, maliit, matipuno, at puno ng misteryo. Sa kanyang isip, maraming tanong ang nag-uunahan. Makatwiran ba itong paniwalaan? Ano ang nasa likod ng kanyang pagtulong? Bakit mo ako tinutulungan? Ano ang kapalit nito? Tanong ni Elsa, habang pinipilit niyang itago ang kanyang pag-aalinlangan. Ang ideya ng isang lihim na lugar na puno ng mahiwagang prutas ay tila isang pangarap, ngunit ang pangamba sa mga hindi inaasahang panganib ay tumatakbo sa kanyang isip. Si Luntian, na tila sanay na sa ganitong mga pagtatanong, ay ngumiti ng mahinahon. Wala akong hinihinging kapalit Elsa. Sa aming lahi, pinahahalagahan namin ang kabutihan. Nakita ko ang iyong pagsisikap at ang iyong kabaitan sa iyong kapatid, sa mga mamimili, at sa mga kapwa mong tindera, kahit na hindi ka nila palaging pinapahalagahan. Ang tulong ko ay regalo para sa iyo, walang higit pa. Napaisip si Elsa. Sa kanilang buhay na puno ng pagsubok, bihira ang mga pagkakataong tulad nito. Tumingin siya kay Nilo, na nakikinig din sa usapan, ang mga mata ay lumalaki sa pagtataka at pag-asa. Ate, sa tingin ko, wala namang mawawala kung susubukan natin. Baka ito na ang pagkakataon natin, bulong ni Nilo na puno ng pag-asa. Ang kanyang paniniwala sa mga himala,
katulad ng mga kwentong pambata na binabasa niya, ay hindi pa rin nababawasan. Pinagmasdan ni Elsa si Luntian. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang isang kakaibang init, ang init ng pag-asa. Sige Luntian, ipakita mo sa amin ang daan. Magtitiwala ako sa iyo, wika niya, ang boses ay puno ng determinasyon at bahagyang kaba. Magaling. Ngunit, kailangan nating umalis agad. Ang lugar na iyon ay mas pinakamaganda sa umaga, kung kailan bukas ang mga bulaklak at sariwa ang hangin, sabi ni Luntian, na ngayon ay nag-aanyaya sa kanilang magmadali. Habang inihahanda ni Elsa at Nilo ang kanilang sarili para sa di inaasahang paglalakbay, hindi nila mapigil ang maramdaman ang halo-halong emosyon, excitement, takot, at pagtataka, lahat ng ito ay bumalat sa kanila. Iniwan nila ang kariton sa pangangalaga ng isang kapitbahay na tindera, na may pangakong babalik bago magtanghali. Huwag kayong mag-alala, ako ang bahala dito. Ingat kayo, bili ng kapitbahay, habang kumakaway sa kanila. Sa paglakad palayo sa palengke, nadama ni Elsa ang bigat ng kanyang responsibilidad. Siya ang tagapag-alaga ni Nilo, at ang bawat desisyon niya ay may malaking epekto sa kanilang buhay. Ngunit sa puso niya, alam niyang kailangan nilang sumugal paminsan-minsan para sa posibilidad ng isang mas magandang bukas. Naglalakad sila sa likod ni Luntian, na tila sigurado sa bawat hakbang. Ang kagubatan ay unti-unting lumalapit, at ang mga tunog ng lungsod ay napapalitan ng mga huni ng ibon at lagaslas ng hangin sa mga dahon. Sa bawat hakbang palapit sa misteryo, lumalakas ang kabog sa dibdib ni Elsa, ngunit hawak ang kamay ni Nilo, nadama niyang handa siyang harapin ang anumang hamon, para sa kanilang kinabukasan. Habang tinatahak nila ang landas patungo sa hindi kilalang destinasyon, lumalalim ang pag-uusap sa pagitan ni Elsa at Luntian. Ang gubat na dati-rati tahimik ay tila bumubulong ng mga sinaunang lihim, at ang mga sinag ng araw ay dumadaan sa mga siwang ng mga dahon, nagpapakita ng isang mahiwagang landas. Luntian, gaano pa kalayo ang lugar na iyon? At paano mo natuklasan ang ganitong lihim na lugar? Tanong ni Elsa, habang sinusundan ang bawat hakbang ng duwende. Si Luntian, na naglalakad ng may kagaanang tila sanay na sanay sa landas ay lumingon at ngumiti. Malapit na tayo Elsa. Matagal na itong lihim ng aming lahi. Ang mga duwende ay may kakayahang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng karaniwang mata. Ang lugar na ito ay regalo ng kalikasan na ipinagkatiwala sa amin, at ngayon, ibinabahagi ko ito sa iyo bilang pasasalamat sa iyong kabutihan. Nagpatuloy sila sa paglalakad, at dama ni Elsa ang pagbabago sa hangin, mas malamig, mas sariwa. Ang kanyang puso ay puno ng pagtataka at pag-asa, ngunit hindi mawala ang kaba sa kanyang isipan. Tinitingnan niya si Nilo, na masiglang masigla at namamangha sa bawat halaman at insektong nakikita. Ate, tingnan mo yung mga paru-paro. Ang dami nila, bulalas ni Nilo, na tumatakbo paminsan-minsan para sundan ang mga makukulay na paru-paro. Mag-ingat ka Nilo, huwag kang masyadong lumayo, paalala ni Elsa, na ang tono ay halo ng pag-aalala at pagmamahal. Sa wakas, matapos ang isang oras na paglalakad, huminto si Luntian sa harap ng isang malaking puno na ang mga ugat ay kumakalat sa malawak na lupa. Narito na tayo, sabi niya, itinuturo ang isang landas na halos hindi makita sa dami ng mga dahon. Habang lumalapit sila, unti-unting lumitaw ang isang eksena na parang sa isang panaginip, ang mga puno ay hitik sa iba't ibang prutas, mula sa karaniwang mangga at saging hanggang sa mga hindi pamilyar na prutas na tila ba hinugot mula sa isang mahiwagang kwento. Ito ang aming lihim, Elsa. Ang bawat puno dito ay may kakaibang bunga na hindi mo mahahanap sa karaniwang palengke, paliwanag ni Luntian, habang ipinapakita ang mga prutas na kumikinang sa ilalim ng araw. Si Nilo, hindi na makapaghintay, ay agad na lumapit sa isang puno at pumitas ng isang kakaibang prutas na kulay asol. Ate tignan mo ito, asol na prutas, excited niyang sigaw. Nilo, mag-ingat ka sa pagkain ng hindi pamilyar na prutas. Hindi natin alam kung, ngunit bago pa man matapos ni Elsa ang kanyang babala, nakagat na ni Nilo ang prutas. Napatingin si Elsa kay Luntian, nag-aalala. Si Luntian ay ngumiti lamang. Huwag kang mag-alala Elsa, ang mga prutas dito ay ligtas at masustansya. Ito ang ilan sa mga pinakamasustansyang pagkain sa mundo. Habang kinakagat ni Nilo ang prutas, lumitaw ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ate ang sarap, parang halo ng mangga at strawberry.
Sa sandaling iyon, natanto ni Elsa na ang araw na ito ay maaaring simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Isang kabanata kung saan hindi na nila kailangang mag-alala tungkol sa mabagal na pagbenta ng mga prutas o sa lumang kariton na kanilang ginagamit. Habang pinagmamasdan ni Elsa ang kanyang kapatid na masayang kumakain, nadama niya ang isang pambihirang kapayapaan at kasiyahan. Marahil sa wakas, ay may magandang kapalaran na naghihintay sa kanila, salamat sa isang maliit na duwende na nagpasyang magbahagi ng kanyang lihim. Lumapit siya kay Luntian, ang kanyang mga matay nagpapakita ng pasasalamat at paghanga. Luntian, hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Ito ay higit pa sa inaasahan ko, ani Elsa, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Si Luntian, na may ngiti sa kanyang mukha, ay tumugon, ito'y aking kasiyahan Elsa. Ang makita kayong masaya at sagana ay sapat na para sa akin. Ang tanging hiling ko lang ay pangalagaan ninyo itong lugar tulad ng pag-aalaga namin dito. Naglibot sila sa gubat, at ipinakita ni Luntian ang iba't ibang uri ng prutas, mga kulay na tila hinugot sa pinakamaliwanag na bahaghari, at mga lasa na kay hirap ilarawan sa ordinaryong salita. Si Nilo, na tila batang nagtatakbo sa isang parke, ay halos hindi mapakali sa excitement. Ate, tignan mo ito. May prutas na hugis bituin, sigaw ni Nilo, sabay abot ng isang kakaibang bunga kay Elsa. Habang inaamoy at pinagmamasdan ni Elsa ang prutas, hindi niya mapigilan ang pagtataka. Luntian, bakit hindi pa natutuklasan ng iba ang lugar na ito? Ang mga prutas dito ay maaaring magbago ng maraming buhay. Si Luntian, na nag-aalangan sandali bago sumagot, ay nagsabi, ang gubat na ito ay protektado ng mga mahika na aming itinanim. Hindi ito basta-basta matatagpuan ng mga taong may masasamang hangarin. Ngunit para sa mga may dalisay na puso tulad ninyo, ito'y bukas at handang magbigay. Habang naglalakad sila, si Elsa ay nagsimulang mag-isip ng mga plano. Ang oportunidad na ito ay maaaring hindi lamang magpabago sa kanilang buhay kundi pati na rin sa kanilang komunidad. Subalit, kasabay nito ay ang bigat ng responsibilidad na pangalagaan ang lihim na ito. Luntian, paano namin ito mapapanatiling ligtas? Ayaw kong masira ang lugar na ito dahil sa kasakiman ng iba, pag-aalala ni Elsa, habang nakatingin sa malawak na tanawin ng gubat. Huwag kang mag-alala Elsa, hanggat dalisay ang inyong mga hangarin at tapat kayo sa pangangalaga ng kalikasan, ito'y patuloy na magiging ligtas. Bantayan ninyo ito tulad ng pagbantay ko, payo ni Luntian, ang kanyang tinig ay may diin ng karunungan. Sa kanilang pag-uusap, nagpasya si Elsa na gagawin niya ang lahat upang protektahan ang lugar na ito. Nangako siya kay Luntian at sa kanyang sarili na ang mga prutas na ito ay hindi magiging sanhi ng kasakiman, kundi isang paraan para sa mas malaking kabutihan. Sa pagtatapos ng araw, habang naglalakad sila pabalik sa daan patungo sa kanilang tahanan, puno ng pasasalamat ang kanilang mga puso at isipan na puno ng mga bagong ideya at posibilidad. Ang araw na ito, isang araw ng mga kakaibang tuklas at mahiwagang pangyayari, ay magiging simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay, isa na puno ng pag-asa at mga pangako ng masaganang bukas. Habang naglalakad pa uwi, puno ng pag-asa ang magkapatid na Elsa at Nilo, bitbit ang ilang napiling prutas mula sa mahiwagang gubat. Sa kanilang pag-uwi, nangingibabaw ang kasiyahan, ngunit may bahid din ito ng pag-aalala sa mga responsibilidad na kanilang napagkasundoan kay Luntian. Ate, akala ko noong una, nagbibiro lang si Luntian. Hindi ko inakala na totoo pala ang mga ganitong lugar, sambit ni Nilo, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Oo Nilo, akala ko rin. Pero ngayon, may malaking trabaho tayong gagampanan. Kailangan nating siguraduhin na mapoprotektahan natin ang lugar na iyon, sagot ni Elsa. Ang kanyang tono ay puno ng determinasyon. Paano natin ito gagawin ate? Paano natin mapapanatiling lihim ang lugar na iyon? Tanong ni Nilo, ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Si Elsa, habang maingat na iniisip ang bawat hakbang, ay nagpahayag ng kanyang plano. Unang-una, hindi natin sasabihin kanino man ang tungkol sa eksaktong lokasyon ng gubat. Pangalawa, kailangan nating magdala lang ng sapat na prutas para hindi ito mapansin ng maraming tao. At pangatlo, kailangan nating maging mabuting tagapangalaga ng kalikasan, tulad ng ipinakita sa atin ni Luntian. Si Nilo, na ngayon ay mas nakakaintindi sa bigat ng kanilang responsibilidad, ay tumango. Makakaasa ka ate, tutulong ako sa lahat ng paraan.
Sa pagdating nila sa kanilang tahanan, agad silang nagtrabaho sa paghahanda ng mga prutas para sa pagbebenta kinabukasan. Habang inaayos ang mga prutas, hindi maiwasan ni Elsa na isipin ang mga posibilidad at hamon na darating. Kinabukasan, sa palengke, kapansin-pansin ang pagbabago sa kanilang paninda. Ang mga prutas mula sa gubat ay tila ba nagniningning sa ilalim ng araw, higit sa karaniwang mga prutas na kanilang ibinebenta. Elsa, ano itong mga prutas na ito? Bagong klase ba? Ang ganda nila, tanong ng isa nilang suki, si Aling Magda, habang pinipili ang ilang prutas. Napangiti si Elsa, siniguro na ang kanyang sagot ay magbibigay ng sapat na impormasyon ngunit hindi isisiwalat ang lihim. Opo Aling Magda, kumuha kami ni Nilo ng ilang klase ng prutas na maaaring magustuhan ng ating mga suki. Aba, maganda ito. Siguradong bibili ako ng madalas kung ganito kasarap palagi ang dala mo, sabi ni Aling Magda habang tinikman ng isa sa mga prutas. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng kasiyahan. Habang lumilipas ang araw, maraming mamimili ang napapansin ang kakaibang kalidad ng kanilang mga prutas. Sa bawat papuri at katanungan, maingat si Elsa sa kanyang mga sagot, palaging iniisip ang pangakong binitiwan nila kay Luntian. Habang tumatagal, naging malinaw kay Elsa at Nilo na ang kanilang bagong tuklas ay hindi lamang pagkakataon para sa kanilang pangkabuhayan, kundi isang patuloy na hamon na pangalagaan ang kalikasan at panatilihin ang balanse ng kanilang pamumuhay, at nang lihim na sila lamang ang nakakaalam. Sa bawat gabi, pinag-uusapan ng magkapatid ang kanilang araw at nagpaplano para sa kinabukasan, puno ng pag-asa ngunit laging may pag-iingat. Sa mga sumunod na linggo, ang kariton ni Elsa ay naging sentro ng atensyon sa palengke ng San Isidro. Ang mga prutas mula sa lihim na gubat ay agad na kinagiliwan ng mga mamimili, at hindi nagtagal, lumaganap ang balita tungkol sa kanilang kakaibang kalidad at lasa. Isang umaga, habang abala si Elsa sa pag-aayos ng mga prutas sa kanyang kariton, lumapit ang isang grupo ng mga kababaihan na regular niyang suki. Elsa, itong mga prutas mo, parang laging sariwang-sariwa. Ano ba ang sikreto mo? Tanong ni Aling Flora, isang matandang babae na kilala sa pagiging mapili sa prutas. Habang pinipili ni Aling Flora ang pinakamagagandang piraso, sumagot si Elsa ng may pag-iingat. Wala naman po Aling Flora. Sinisigurado lang po namin ni Nilo na maayos ang pag-aalaga at pagpili ng mga prutas. Naku, kahit na, may iba talaga sa mga dala mo. Tingnan mo itong mangga, parang kakaiba ang kulay at amoy, mas mabango at mas matamis pa sa nakasanayan natin, sabi ni Aling Celia, isa pang suki, habang inaamoy ang isang mangga. Nagkatinginan sina Elsa at Nilo, parehong may bahid ng pag-aalala sa kanilang mga mata, ngunit ngumiti rin si Elsa. Salamat po Aling Celia, natutuwa po kami na nagugustuhan ninyo. Habang tumatagal ang umaga, dumami ang bumibili at umuwi ng may ngiti sa kanilang mga labi. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nadama ni Elsa ang pagtaas ng tensyon. Paano kung may magsimulang mag-usisa kung saan galing ang mga prutas? Sa pagtatapos ng araw, nang malapit nang maubos ang lahat ng prutas, lumapit si Mang Rodel, isang lokal na negosyante kay Elsa. Elsa, magaganda ang mga prutas mo. Saan ba galing ang mga ito? Interesado akong bumili ng maramihan para sa aking grocery store, tanong ni Mang Rodel. Ang kanyang tono ay seryoso at may bahid ng negosyanteng interes. Napalunok si Elsa, nag-aalangan sa kanyang isasagot. Pasensya na po Mang Rodel, pero sa ngayon, hindi po kami tumatanggap ng maramihang orders. Limitado lang po ang aming supply, paliwanag niya, umaasang hindi na siya hihimukin pa ng negosyante. Ganun ba? Pero kung magbago ang isip mo, sabihan mo lang ako ha, sagot ni Mang Rodel, na may bahagyang pagkadismaya bago siya umalis. Habang nagliligpit ng kariton, nag-usap sina Elsa at Nilo tungkol sa mga nangyari. Ate, tingin mo ba tama pa rin ang ginagawa natin? Tanong ni Nilo. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Si Elsa, na sandaling nag-isip bago sumagot, ay tumingin sa kanyang kapatid. Nilo, mahirap man itong sitwasyon, naniniwala ako na tama ang ating ginagawa. Protektahan natin ang gubat at gamitin ang biyayang ito sa mabuting paraan. Hindi para sa kasakiman, kundi para makatulong din sa iba sa abot ng ating makakaya. Nakahinga ng maluwag si Nilo sa sagot ng kanyang ate. Sa puso niya, alam niyang ang desisyon nilang itago ang lihim ng gubat ay hindi lamang para sa kanilang kapakanan kundi para sa kabutihan ng lahat.
Ang magkapatid ay nagtulungan na maisara ang kariton, bitbit ang parehong pangako na pangalagaan ang kanilang natuklasan at gamitin ito sa pinakamahusay na paraan. Dahil sa patuloy na pagdami ng kanilang mga suki, nagpasya sina Elsa at Nilo na magtayo ng isang maliit na tindahan malapit sa palengke. Itinayo nila ito sa isang maliit na lote na matagal nang hindi nagagamit, na ginawang posible ng kanilang naipong pera mula sa pagbebenta ng mga prutas. Ang tindahan ay hindi lamang lugar ng pagtitinda kundi naging simbolo rin ito ng kanilang paglago at tagumpay. Sa pagbubukas ng kanilang tindahan, isang bagong yugto ang nagsimula para sa magkapatid. Bukod sa pagbebenta ng sariwang prutas, nagsimula rin silang gumawa ng fruit shakes, na agad naging paborito ng kanilang mga parokyana. Grabe, ang sarap ng fruit shake dito. Parang may kakaibang lasa na hindi ko pa natitikman sa iba, komento ni Aling Beth, isa sa mga unang tumikim ng kanilang fruit shake. Oo nga, Aling Beth. Iba talaga yung lasa. Siguro dahil sariwa yung prutas, at may halo silang lihim na sangkap, dagdag naman ni Mang John, habang masayang umiinom ng kanyang mango shake. Ang magkapatid, na masaya sa pagtanggap ng mga tao sa kanilang produkto, ay lalo pang nagsumikap na mapanatili ang kalidad ng kanilang inumin. Bukod sa kanilang negosyo, hindi rin nila nakalimutan ang magbahagi ng biyaya sa kanilang kapwa. Tuwing hapon, bago magsara ang tindahan, namimigay sila ng libreng prutas sa mga batang lansangan at sa mga pamilyang mahihirap, na malapit sa kanilang tindahan. Ate Elsa, salamat po talaga sa prutas. Malaking tulong po ito sa amin, sabi ng isang batang babae, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng sinserong pasasalamat. Si Elsa, na labis ang kasiyahan sa makahulugang epekto ng kanilang ginagawa, ay sumagot, walang anuman bata. Masaya kami ni Nilo na makatulong kahit sa maliit na paraan. Magpakabuti ka at mag-aral ng mabuti ha. Sa paglipas ng mga araw, ang tindahan ni Elsa at Nilo ay naging higit pa sa isang lugar ng kalakalan, ito ay naging isang lugar ng kabutihan. Isang hapon, habang magkasamang nagliligpit ng tindahan, nag-usap ang magkapatid tungkol sa kanilang narating. Nilo, minsan hindi ako makapaniwala na mas komportable na tayo ngayon. Dati-rati, nag-aalala tayo kung sapat ba ang kikitain natin para sa araw-araw, pagmumuni-muni ni Elsa. Si Nilo, na ngayon ay mas matatag at mas responsable, ay ngumiti. Ate, dahil yan sa sipag at tiyaga mo. At syempre, sa tulong ni Luntian. Pero alam mo ate, ang pinaka-importante, ginamit natin ang biyaya sa mabuting paraan. Hindi lang tayo basta kumita, nakatulong din tayo sa iba. Nagkatinginan ang magkapatid, parehong may ngiti sa kanilang labi. Sa gitna ng kanilang pagod na katawan at pagsusumikap, nadama nila ang kasiyahan at kapayapaan, ang tunay na yaman na hindi nasusukat ng pera kundi ng dami ng buhay na kanilang napabuti. Sa pamamagitan ng kanilang mga prutas at fruit shakes, hindi lamang sila nakapagpapasaya ng mga tiyan kundi nakapagpapasaya rin ng mga puso. Matapos ang matagumpay na ilang buwan ng kanilang tindahan, nagpasya sina Elsa at Nilo na bumalik sa gubat upang pasalamatan si Luntian at ang kanyang lihim na kaharian. Dala-dala nila ang mga masarap na laing at iba't ibang kakanin, mga pagkaing yari sa kanilang mga kamay bilang simbolo ng kanilang pasasalamat. Maagang nag-ayos ang magkapatid ng kanilang mga dadalhin. Niluto ni Elsa ang laing na may gata, sili, at dahon ng gabi, habang si Nilo naman ay abala sa paghahanda ng biko at suman, na balot sa dahon ng saging. Ang bawat piraso ay maingat nilang inilagay sa mga lalagyan upang mapanatili ang init at sariwa pa rin ito pagdating sa gubat. Habang naglalakad sila pabalik sa gubat, nadama nila ang pamilyar na simoy ng hangin at ang mga huni ng mga ibon na tila ba nagpapahayag ng kanilang malugod na pagbabalik. Pagdating sa gitna ng gubat kung saan sila unang dinala ni Luntian, tinawag nila ang pangalan ng duwende. Lumitaw si Luntian mula sa likuran ng isang makapal na puno, ang kanyang ngiti ay kasing liwanag ng araw. Elsa, Nilo, kayo'y bumalik. Anong dala ninyo dyan? Masayang tanong ni Luntian, ang kanyang mga matay kumikislap sa kuryosidad. Luntian, dinalhan ka namin ng kaunting handog bilang pasasalamat sa lahat ng tulong mo sa amin. Dahil sa iyong kabutihan, marami kaming natutunan at marami kaming natulungan, sagot ni Elsa, habang inilalabas ang mga pagkain. Naglatag sila sa isang malinis na lugar sa ilalim ng malaking puno, at ipinakita nila kay Luntian ang mga dala nilang laing at kakanin. Nais naming ipatikim sa iyo ang ilan sa mga paborito naming pagkain sa bayan. Sana'y magustuhan mo.
sabi ni Nilo, naabot tenga ang ngiti habang iniaabot kay Luntian ang suman. Si Luntian, na halatang tuwang-tuwa sa inihandang sorpresa, ay dahan-daang tumikim ng laing at suman. Sa bawat kagat, ang kanyang mukha ay sumasalamin sa matinding kasiyahan. Napakasarap nito. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong mga pagkain. Ito'y tunay na kakaiba at masarap. Salamat sa inyong dalawa, wika ni Luntian, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Habang sila'y kumakain, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari mula nang huli silang magkita. Ibinalita ni Elsa kung paano nila ginamit ang mga prutas upang makatulong sa iba at kung paano nila pinanatiling ligtas at lihim ang gubat. Tuwang-tuwa kami sa inyong tagumpay at sa inyong kabutihan sa pagbabahagi ng mga biyaya. Ito ang tunay na diwa ng pagiging mabuting tagapangalaga ng kalikasan. Kayo'y naging halimbawa ng mabuting impluwensya sa inyong kapwa, papuri ni Luntian, ang kanyang mga matay nagniningning sa pagmamalaki. Habang papalubog ang araw, nagpaalam sina Elsa at Nilo kay Luntian, ang kanilang mga puso'y may kagalakan at pasasalamat. Naglakad sila palabas ng gubat na may bagong pagpapahalaga sa likas na yaman at sa kapangyarihan ng pagbabahagi. Ang araw na iyon sa gubat ay hindi lamang isang pagbabalik kaloob, kundi isang pagpapatibay ng kanilang pangako na ipagpatuloy ang pagiging mabuting tagapangalaga ng kalikasan at kabutihan sa kanilang kapwa. Ang tindahan, ang gubat, at ang kanilang relasyon kay Luntian ay mga bahagi na ngayon ng isang mas malaking kwento ng pag-asa at pagbabago.